Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post, Facebook reel posted by Governor Luis Chavit Singson. Pahayag niya ito tungkol sa pagsasak walang bahala ng palasyo, yung testimony ng mga 18 ex-marines, delivery ng maleta. Kasi sabi ni Auntie Claire, lousy script daw. Gawa-gawang kwento lang. Nako, nagbabala po si Governor Singson. Ito na, magpapabagsak sa Marcos family, sa administrasyong ito. Pakinggan natin siya. Kung hindi alis si Marcos, wala na mangyayari sa atin. Ang claim ng Malacanang sagot, suitcase claims versus Marcos, lousy script. Sir, you're wrong. This is a serious accusation against your family. Sobra na po ang korupsyon ng ating bansa. Hindi po biro ito. Ang utang natin ngayon, 17,800 trillion. At ang binabayaran natin taon-taon, 2 trillion plus. Serious po ito. Kung hindi alis si Marcos, wala na mangyayari sa ating bansa. Mahuhuli rin. Bakit kanyo? Napakaraming involved. Lahat halos mga opisyal natin involved sa korupsyon dito. I repeat, this is a serious accusation against the family of the president. And this will cause the downfall of Marcos. Ang liwanag. Palagi siya sabi, nagdala kay Martin Romualdez, hindi imbestigan ng presidente. Bakit hindi? Kasapot siya eh. Ang liwanag po ang nakawan ngayon. Tuloy-tuloy pa rin ang pagnanakaw ng kaban ng bayan. Walang iba ang mastermind kung dito na walang Martin Romualdez, Bongbong Marcos. Nakikiusap po ako lahat sa ating mga kababayan. Tutukan po natin ito. Totoo po ito. Mali-maleta dinideliver sa mga opisyalis natin. Pinamumunuhan mismo ni Bongbong Marcos. Sobrang bagsak ang ating ekonomiya. Sobrang bagsak ang foreign investment. Hindi na makapagtama. Anong income ang gawin natin? Hindi na natin kayang bayaran lahat ng inuutang nila. So totoo po ito. Politiko. Suportahan natin ang mga bagong bayani natin, mga ex-marines. Mga marines ang makapagbabago ng political history ng Pilipinas. Isipin niyo po ang ating bandila, isipin niyo po ang ating bansa. Ang most important, yung makinabukasan ng mga kabataan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mabuhay. Grabe oh. Talagang binabaliwala nila eh. Anong sabi ni Senator Lacson? Kulay politika daw, destabilization daw, pinapaimbestigan ang 18 nagsalita, sinisira ang kredibilidad. So, nasa kanila. Narinig nyo naman yung sinabi ni former Governor Singson, this will cause the downfall of Marcos. Tingnan natin anong mangyari. Depende sa taong bayan yan. Dami ng sino ba ito? Dalawa, Congressman Erese. Sabi niya, anong nangyari sa idol ko, Senator Lacson? Kasama ka na ba sa cover up? Sabi ni Senator Marcoleta, kay Lacson din, sino bang pinagsisilbihan mo? Ang taong bayan o ang mga taong pinagtatakpan mo? Mga ganun. Talaga naman. So, salamat po. Former Governor Chavit Singson, magbasa lang ko sa mga comments. Vic Disipida, we need another people power. Manong Chavit, pwede ka ba mamuno? Di lang po flood control, lahat ng ahensya po ng gobyerno, ninanakawan lahat. Yes, yan din ang perception ko. Perception lang ito, opinion. Hindi lang DPWH. Lahat ng ahensya ng gobyerno, example, Department of Agriculture, nandyan ang mga ghost farm to market roads. Sa AFP, although in fairness sa AFP, hindi nila kasalanan, yung 15 billion na pundo, tawag nila TICAS program, tatag infrastruktura para sa seguridad. Pagpapatayo pundo, magpapatayo sana ng mga barracks, training facilities para sa welfare ng ating kasundaluhan. Na paldo-paldo na nagkapalpak-palpak
Although ang DPWH na naman ito ang may kasalanan kasi silang nag-implement. Ulitin ko, hindi kasalanan ng armed forces, sila ang biktima. DepEd, sinasabi ni BP Sara noon pa na ang mga kongresista, sila nang nag-control sa budget ng DepEd when it comes to classroom construction. Kaya ang dami nating backlog sa classroom ngayon. Hanggang nabuking last year, pinagmalaki ng Pangulo ang kanyang mga nagawang classroom. Yung pala, last year, 22 classroom lang ang natapos. Bakit? Kasi kinontrol ng mga kongresista ang pundo. Ano ba yan? So, may pag-asa pa bang ating bansa? Sa ngayon, parang wala na. Mag-agwanta na lang, mag-utong kung sa Bisaya. Magtiis na lang po tayo. Yan po ang ating napala sa pagkabudol. Pag-asa, yes, meron pa sa 2028. Kaya ako, as an individual, as a citizen, susuportahan ko, ganyan ala BP Sara, ako, si Inday Sara Duterte, tatakbong pagkapangulo sa 2028. Sabi niya. In response, ako, si Johnny Macanas, susuportahan ko ng buong puso ang pagtakbo ni BP Sara bilang presidente sa 2028. Ito na. Mapapanagot natin ang mga kabataan pag nakaupo si BP Sara. Sa ngayon, parang wala na.